Alam nyo ba mga kababayan na nung nakaraang taon, si VP Inday Sara Duterte ay pinadalhan pala ng isang mambabarang. Dahil nung nagpunta daw siya doon sa Misamis Occidental mga kababayan, mayroong isang mambabarang na lumapit sa kanya at tinapik si VP Sara. At pagkatapos daw noon mga kababayan, nagkasakit siya. Panoorin po ninyo ha. Magandang ipadala ba? Gikan sa Ilocos. Oh, malay mo. Oh, pinadala lang sa kanya mga kababayan galing Ilocos. Kinabibiin. Inana, sa Davao ka nang madaot ang tiyan. Itatranslate natin ito mga kababayan dahil nasa local dialect ni Sara. Yung mga ganyang bagay mga kababayan, yung mga kulam-kulam, uso yan sa sa Mindanao daw, o sa mga probinsya. Kahit hindi sa Mindanao. Mayroong hindi naniniwala dyan mga kababayan, pero yung mga mambabarang, hindi lang naman magic iyan mga kababayan, kundi yung ilan, gumagamit po sila ng lason. Natatandaan nyo yung mga pufferfish? Yung nakakalasong isda mga kababayan, mayroong poison. O minsan mga kababayan, yan ang ginagamit nila. Mayroon din silang mga portion mga kababayan. Yung pinaghalo-halong mga halaman na nakakalason, yung mga poison ng cobra, yun ang mga ginagamit nila para atakihin ang kanilang biktima. Ewan lang natin sa anong kaparaanan, pwedeng ilagay sa pagkain, pwedeng ipasinghot sa'yo, at pwedeng through skin. O, something ganyan. Pag-touch, mga kababayan. At yan po raw ang nangyari kay VP Inday. Kanang inana, kanang painom ka niya, malain mo ng lawas. Yung ipapainom sa'yo at masisira yung katawan mo. Or kanang wala niya. Diri, sa Misamis Occidental. Dito! Oh, andyan kasi siya sa Misamis Occidental, mga kababayan. Diyan nangyari ang pambabarang sa kanya. Kinsa nagpadala sa iyahan. Nga niya, nibuhat sa... At ewan lang daw niya mga kababayan kung sino ang nagpadala ng mambabarang na iyan para ibarang si VP Sara. Hana siya. Hana siya. Tinapik daw si Sara mga kababayan dito sa balikat. Pak, pak, pak. Sa local dialect nila mga kababayan. Pek, pek, pek. O hindi po yan basto sa yung pek, pek, pek na kababayan sa sa mga Bisaya at sa mga Cebuano. Sa mga Tagalog lang naman yan basto siya. O pinekpek daw si VP Sara mga kababayan. O ganyan. Hindi, pik-pik. Oh, yan ang term. Tapik. Oh, tapik, pik-pik. Oh, ganyan ba? Hana, diri, hana. Oh, tinapik. Oh, hinabol ni Sara. Teka muna. Oh, sabi ni Inday. Ikikwento ko sa iyo. Hana siya. Tinapik. Next. Pagkatapos dito sa may bandang tiyan, tinapik na naman siya. Di ba pinagkakaguluhan ni si Sara kapag pumupunta siya sa mga lugar? Oh, mayroong mambabarang. Dili. Ana. So, tiyan. Ang iya ba yung kanaganing? Ano gani? Tapos yung touch niya mga kababayan, yung touch ng mambabarang. Teka lang mo, init, kuryente sa sugod. Parang may kuryente, mainit. No joke. Ewan lang natin mga kababayan. Ang sabi ha, para daw mayroong needle, yung mga mamimikpik. Parang may maliit na tiny needles mga kababayan na sinausaw siguro nila doon sa yung parang needle lang ng kagat ng lamok. Very tiny na hindi babakat sa iyong skin mga kababayan kagaya ng kagat ng lamok, di ba? Walang sugat. Pero iba yung lamok bubukol mga kababayan, pero yun wala. Nilalagay daw nila sa kanilang tip of the fingers mga kababayan, tapos pak, ang ganyan. Kanang inalay lang siya. Pero sa sulod, kanang kuan. Ganyan lang daw siya mga kababayan. Tapik lang daw mga kababayan. Parang mayroon silang ano ba yun? Scotch tape ba yun? O parang may dito mga kababayan. Parang rubber. And then mayroong very tiny, pointy objects, mga needles na maliliit na siyang mayroong lason mga kababayan. Mura siya ka ng init nga. Init. Mainit. Grounded. Para daw na kuryente siya mga kababayan si Sara. Pero dinis, kinay lang. Pero sa sunod, mura siya ka ng anak niya. And then, biglang kumalat yung mga kababayan. Kung anong ginawa ng mambabarang doon sa tiyan ni Sara Duterte sa loob.
At then, sa Balakang naman mga kababayan, 3 beses daw. Oo. Hindi ba na naman kaya naman? Kay kapila na ko. Alam daw yan ni BP Sara dahil ilang beses na siyang binalaan. Nawaningan, anak. Kaya ito pa ka ng... Dati pa. Kung politiko ba? Nung dati pa siyang politician, mga kababayan, maraming beses na siyang binalaan. Kauban ako nga mga konsihal, magsulti, maging na sila, pagbantay. Yung mga kaibigan niya, mga konsihal, sinasabihan talaga siya. Pagbantay ka ng painunon ka, daw magyan. Be careful kapag papainumun ka, masisira ang tiyan mo. Kaya mga kababayan, napapansin yung laging nagdadala ng sariling tubig si Sara dahil hindi na siya nagtitiwala. Baka yung mga, alam niyo na, itsitsera mga palaka ay mayroong mga masasamang binabalak mga kababayan. Unya, suot ang pili o ka na nagagilak. Diamond, para pagpangontra. Pagpangontra daw yung diamond. Advice sa kanya mga kababayan na, pero hindi naman natin nakikita si Sara na mayroong mga alahas, di ba? Monay, kuan. Magpabiya na lang kasi. Pinauwi na si Sara mga kababayan. Madam, didilim na uwi na tayo. Sabi ni Sara, mamaya na. Ingat, dito ka nito makagawa na rin bumi. Sabi ko sa iyo, kalbo. Ganyan, kalbo mga kababayan. Sabi ko sa iyo, na hindi na tayo makakaalis dito. Ang daming tao Kanya ako ang kauban. Dito na tayo matutulog, sabi ng tao mga kababayan. Sa kong anak, mamuli ko. Uy, nag-promise ako sa anak ko na uuwi ako. Tapos, igugon ako siya. Tapos hinabol ko siya. Yung mambabarang, hinabol ni Sara. Sabi yan yung buanas. Igugon ako Alam ko yan siya. Sa kadaghan sa mga tao, di-anak din ako siya. Sa dami ng mga tao, hinabol ko talaga siya. Tapos, ginantihan ko siya ng tapik. Pik. Pero, mga kababayan, kahit gantihan mo pa, parang wala na yung mga kababayan effect. Once natapik ka dahil parang may poison yan kanilang fingertips mga kababayan Yan kasi, ginanyan ka na. Paspas kayo siya. Nakabalik. Tapos, ginantihan na naman siya ulit mga kababayan. Nasaan ba itong mga kalbong, mga bodyguard ni Sara? Ikaw. Bakit? Hinayaan niyong makalapit yung mga mababarang. Kahit gumanti pa na si Sara, mga kababayan, tapik. Sa kadaghan pa, sa kagupon sa mga tao, dinawala. Dahil maraming tao, mga kababayan, nawala yung mambabarang. Nawala na siya. So, hindi na niya makita. Wala na ko ka. Yung last down na nakatapik, mga kababayan, sa kanyang tiyan, hindi na siya nakaganti. Parang boxing sa pikpik ba? Parang boxing daw, mga kababayan. Nag-boxing sila ng pikpik, mga kababayan. Pikpik. Mga Tagalog nito, mga kababayan. Alibad-barat. Ano yan tapik yan. Hindi yan bastos. Kabalos ako, anak. Pagkahuman nato, nasakit na ko. And after that, mga kababayan, nagkasakit na siya. Sunod. October last year, nagkasakit siya. Sakit na ko. Pagka-December, mga kababayan, nagkasakit na si Sara. Na-hospital na ko. December. Pagka nauli-ulian ko, na okay ko. Di ba, yun yung panahon, mga kababayan, nagsabi ni Sara, gusto kong tanggalin ang ulo ni BBM. Tungkol daw yun sa PMAR, mga kababayan, na humingi ng relo. Tapos, sabi ni BBM, ayoko! Bakit mo hingin sa akin ito? Yun pala, mga kababayan, ang time na nagkasakit na si Sara Duterte. Tinulam! Di pa ulit ko sa kong mama o Davao. Pinauwi siya ng kanyang nanay sa Davao. Anak kong mama nga, uli na dito sa Davao. Sabi na kanyang nanay, uwi ka na dito! Pagkahuman, tambalan. Tapos pinagamot siya, mga kababayan. Physical therapy. Physical therapy. Binisaya. Tapos mayroon pang alternative medicine, mga kababayan. Yung albularyo. Pagkahuman, na-okay ko. And then, naging okay siya, mga kababayan. Nakabalik siya January. Pagkahuman, and after that, kabalik na po sa hospital. Nung nakaraang April, balik na naman siya sa ospital. Tapos pagka May, naoperahan ako. And then sa May,
Naoperahan na siya mga kababayan. O, kaya pala may sugat. Yun pala. Oh. Gigorgor na ka. Oh, gigurgur. Wala natin kung anong opera or ginurgur. Sabi niya, oh, ginurgur. Oh. Ako kabalos lagot. Oh, hindi ako nakaganti. Naiinis ako. Kinapon. Oh. Tagamisamis ako sa mga. Demonyo, itong tagamisamis. Yawa daw. Oh, pero hindi niya alam mga kababayan kung taga misamis talaga daw iyon. Palay mo, pinadala lang. Dala ko pa. Oh. Ewan lang natin. Oh, marami daw mambabarang doon mga kababayan, oh. Taga Todela, Misamis. Sabi ng mga tao. Oy, taga Todela, Misamis. Marami bang mambabarang dyan sa inyo? Sa inyo nga natin, di nga na dito. Basta magaw di padala ba? Di ka sa Ilocos. Oh, malay mo. Oh, pinadala lang sa kanya mga kababayan. Galing Ilocos. Kinabibiin. Oh, pinadala lang. Una, magyan sa airplane niya. Masiging. Oh. O baka maiwan na daw siya ng eroplano mga kababayan dahil laging nagkikwento. Manangin na ko sa inyo, ha? Nag-goodbye na siya mga kababayan dahil pauwi na rin siya mga kababayan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na pinadalhan ng mambabarang si VP Sara Duterte? Post your comments below.